Habang ako ay nagkakape sa aming kapitbahay ngayong Biyernes Santo, biglang may isang batang lumitaw, naglalakad sa kalagitnang ng napakainit na araw at may bitbit na isang energy drink. Tinanong ko ang kanyang pangalan, hindi sumasagot. Lingon ng lingon, parang may nahanap. Naawa ko sa bata, kaya naisip ko na yayain na lang sa aming bahay para pakainin. Baka siya ay gutom. At ang naglalakad, sobrang init. Hindi naman nakakapagsalita, kaya yan, kukunin natin dito. Yan, kakainin natin. Hindi naman nakakapagsalita. Anyanagan mo? Hindi mo natin mo? Lalaki ka. Lalaki naman siya, pero ba't kanya ang damit? Kaya so makakainin natin ang bata. Tibay wanta mga ta. Among dito mo uping? Among? Nyanagan na? Ha? Ikaw si Paeng? 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 Paeng nagan mo? So siya si Paeng. Tika dito. Upa ka ng taman. Ano siya? Upa ka taman silaw. Ano siya? Upo ka naman. O yan. Kainin natin. Upo ka, upo ka. So, habang kami ay nagluluto ng makakain, ay nagtimpla muna ako ng kape. Gumawa ng sandwich at sunny side up dahil nararamdaman kong ang bata ay gutom na gutom. Magkape. Hindi niya alam magsalita. Ayan, nagkakape na si Paeng. So, gagawin po natin, kasi ang damit niya ay damit pang babae, kaya gagawin natin, i-makeover natin ng bata. Paliliguan natin at bigyan natin siya ng mga bagong damit. Then, yung mga kuko niya, ang lalaki, kaya putulin natin. Okay, so, ito ay galing kay Mami Elizabeth Makuha, binigay ko sa akin, pero Mami, ibibigay na natin to sa batang palaboy na nakita ko naglalakad dyan sa bahay. Mga kababayan, siya po si Paeng. Nakita ko lang dyan habang nagkakape ako dyan sa kabilang bahay. Then lumapit yung bata sa akin. Basta bigla na lang na dumating yung bata. Kaya siyempre, hindi naman natin yung bahay, yung may-ari, kung nasaan tayo ay ayaw patuloyin.
baka raw mamihasa yung bata. Pero naawa naman ako sa bata, kaya sinabi ko na rin na huwag kayong mag-alala, iuwi ko ang bata. Kaya ito, inuwi ko ang bata, pakakainin natin, paliliguan, at then after that, ihahatid natin siya kung taga saan itong bata. Okay? Hindi niya alam magsalita, pero nakakaintindi siya. Paeng, smile. Siya si Paeng. Ayan, nagkakape. Parang gutom na gutom ang batang to. So, yung araw ng Biyernes Santo, talagang hindi tayo sana lalabas. And then, siguro itinaon ni Lord na makita ko itong batang ito na hindi ako lumabas. Yan, so karoon tayo ng mission sa araw nito, sa Biyernes Santo. Dahil malalaki na ang kanyang mga kuko, ay hindi na niya kayang hawakan ang kanyang sandwich. Pero ramdam ko, natakam siya sa ating ginawa para sa kanya. At parang ngayon lang siya makatikim nito. O ayan, bigla siyang ngumiti at nagkaroon ng sigla, hindi na tulad kanina. At habang siya ay aking punupunasan, nasabi ko sa aking sarili, parang kulang ang pag-aalaga sa kanya. Parang kulang siya sa atensyon. Parang marami ang kulang sa kanya. Nagliguswan. So, sinabi ko, paliliguan natin siya kasi maamoy na rin ang kanyang katawan. Nakita mo ang dumi ng mga kamay, lalaki ng mga upo. Okay? Na. Ang laki rin ng tsinelas, kaya yan, paliliguan natin siya. Buti at sumusunod naman agad. KL. So, dito natin sa paliliguan sa puset ni na Nanay Babet. Ayan, mag-alis ka ng damit, puro damit ng mga babae. At sa araw na ito, ramdam ko, parang ako ay may isang sariling anak na aking inaalagaan. Gustong gusto ko ang batang ito. Dahil lahat ng itinuturo ko sa kanya ay sinusunod niya. Hindi siya pasaway. Kaya nawiwili akong paliguan siya.
ka. Ayun na. Ha? Alisin mo na yung mga kuko. Ano, patingin yung kuko mo. Ayan, matakot yung mga kuko, lalaki. So, kaya pala hindi siya makakain ng mahawakan yung pagkain. Okay, let's go. Yan. Anuin natin yung mga kuko ng bata. Ito sa labas mainit. Ang gagawin kay Paeng. Ay, guwapo na si Paeng. Ang linis na, oh. Si Paeng. So, lininisin natin ang mga kukong ito, ha? O, ayan. Kasi ang lalaki na. Okay? So, okay? Ay, pati yung mga ako. Patingin yung mga kuko mo. Pati kuko sa paa. Ang lalaki. Patingin. O, ayan. O, ala. Ang marurumi. O, ayan. So, lilinisan natin, ha, boy? Okay? O, ayan. Behave naman si Paeng. Isang salita lang talagang sumusunod na siya. Hindi siya violent. Okay? O, yan. Nag-smile. Kita naman, Paeng. Smile man. Smile. Kita na. Kita na. Smile. O, yan. Ayos ko. Ang lalaking kuko mo, Paeng. Diba? Oh. Diba? Perfect. Isa. Metan? Metan? Hindi ko alam ang kwento ng buhay ng batang ito. Hindi ko alam kung sinong kanyang mga magulang. Hindi ko rin alam kung saan siya nanggaling. Basta bigla na lamang siyang dumating sa araw na ito. Pero isang gabi habang ako ay papauwi, nakita ko siya alas 11 ng gabi. Naglalakad sa kalsada, nagpupulot ng mga plastic bottle. Yun pa lamang ang una kong pagkakita sa batang ito. At ito ang ikalawang pagkakataon. Mahirap naman magbigay ng konklusyon na siya ay pinabayaan, na siya ay iniwan, o siya ay hindi minamahal. Dahil hindi ko naman alam kung ano ang kanilang pinagdadaanan o ang pinagdadaanan ng kanyang pamilya. At ang pinakamahalaga ay nandito siya ngayon.
at ibibigay natin ang ating kakayahan upang bigyan siya ng atensyon, pag-aaruga at pagmamahal na maaring hinahanap niya kahit sa araw lang na nandito siya sa atin ngayon. At sobra ang aking kasiyahan dahil kahit papano ay mayroong mababago kahit sa kanyang physical na anyo sa araw na ito. Nang sa ganon, pag nakikita siya sa labas, ay siya ay kaaya-ayang tingnan. Makikita mo na sa kanyang mga ngiti ang kanyang sobrang kasiyahan dahil makikita mo na may nababago na sa kanyang anyo. Kanina yung marungis ay maganda ng tingnan. So, ang susunod naman natin gagawin ay ilalagyan natin siya ng pulbo o kaya powder nang siya ay mas gwapo at mas mabango. Sobrang kasiyahan ng aking nararamdaman nang siya ay naayusan ko na at nakita ko napakalaki ang kanyang pagbabago sa kanyang anyo. Ramdam na ramdam ko na marami pa at malaki pa ang magagawa ko para sa batang ito. At di ko na napigilan na siya ay yakapin. At napaluha ako sa sobrang kasiyahan at alam ko na siya ay nasisiyahan sa mga nangyari sa kanya sa araw na ito. Nakikita mo, abot langit ang kanyang kasiyahan. Sobrang awa ko sa batang to dahil nakita ko kanina, lalaki siya. At ang damit niya ay ito. Pambabae, parang mga bestida at ayan o, at ang dudungis.
Okay? At saka doon naman ang kanyang short pant o butas pa. Kaya wala siyang underwear, kaya siyempre siguro may kakulangan siya sa pag-iisip. Hindi naman niya alam ang ginagawa niya, kaya nakikita na rin ang kanyang ari, kaya pinalitan na natin ng ang kanyang damit. Damit ko na rin na sarili, at saka yung short pa na bago na galing kay Mami Elizabeth, at yung underwear na rin. So yan. So kumpara kanina, makikita mo ang pinagbago ng batang to. And of course, yung gamit niya. Yan natin ang pabango. Para pag nakita ng mga tao, mabangis. Yan natin lang. Okay. So ayan, so bago natin ihahatid kung nasaan ang bata, so kaya nang sinabi ko, kawawa siya at dungis ng kanyang mga damit, kaya kinuha ko yung mga damit ko doon, mga short pant na hindi ko na ginagamit. Kaya mga iba ito ginagamit ko pa, ay bibigay na lang natin kay Paeng. O yan, inaantok na. So ngayon ay pakakainin naman natin si Kuya Paeng bago siya uuwi. Tilapia. Hindi niya lang maghawak ng kutsara. Mas.
Habang pinapanood ko siyang kumakain, ramdam ko ang sobrang kasiyahan dahil nakikita kong buhay na siya. Hindi na katulad kanina nung dumating siya, parang nanghihina, gutom na gutom, parang balisa. Ngayon, eto na siya. Buhay na buhay. Maaliwalas na siyang tingnan. Mabango. Maari na siyang makisalamuha sa mga tao. Di na siguro siya paaalisin kung siya ay lalapit. So tapos nang kumain, nabihisan na natin, napaliguan na natin, naayos na natin si Paeng. Ngayon, uuwi na siya. Among ti Papanam, di ko alam kung taga saan ang batang to, pero siguro baka taga malapit lang ito. Oh, hawakan mo. Ihahatid ko na lang kung nasaan siya. Gamam dito, abitan. Ne, gamam. Saka ito na rin ang ganito. Ay, mainit. So, itong pinakamagandang nangyari sa akin sa araw ng semana. Para sa akin bilang isang Katoliko, para sa akin lang, ang kahalagahan po, semana is love. Papakasakit, pagsasakripisyo, and compassion. Amom tayan nyo? Amom? Susunod na lamang tayo kay Paeng. Saan siya nakatira? Ay, alam niya kung saan siya pupunta. Dito sa baba. Susunod na lamang tayo sa kanya. Ay, dito lang. Malapit lang sa amin. Dito lang palang bata. Ay. Oh. Nakun wan kaduam. Okay. Lang pala sa baba namin nakatira si Paeng. Hindi ko alam kung ano muna ang kanyang kwento. Wala namang tao doon. Pero babalik po ang maestro para tingnan natin kung anong may bibigay nating tulong para kay Paeng. Init. Kawawa naman yung bata. Walang alam kung ano nangyayari sa kanyang mundo. Hindi niya alam. Pero siya pa rin ay isang tao na nangangailangan ng pagmamahal
At ngayong araw mismo ng Semana Santa ay biglang dumating sa buhay natin si Paeng na hindi inaasahan. At ang kanyang biglang pagdating ay siguro ay nagpapahiwatig ng isang mensahe ng ating Panginoon na ang batang ito ay nangangailangan po ng kalinga, pag-unawa at pagmamahal. At ito po ay isa sa mga susunod po natin maaaring maging mission. So dito pa rin ang ating maestro nagsasabi, please share your kindness, your compassion and love sa lahat ng mga taong nangangailangan ng ating tulong. Dito pa rin ang ating maestro nagsasabi, I love you today, tomorrow, and forever. To God be the glory.